Ang pagtataksil ni Gabriel, hindi lang sa pagkuha ng mansyon para sa kabit niya, kundi pati na rin ang pagbaluktot sa kalooban ng kanyang ina, ay nagpawalang saysay sa 8 taon kong sakripisyo. Ang mansyon na regalo ng mga magulang ko noon ay bigla na lang nawala sa akin. Akala niya tapos na ang lahat. Pero ang tahimik kong pagmamasid ay simula pa lamang ng tunay na kwento ng isang hustisya na di nila kayang takasan. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo may isang kwentong para sa iyo. Ako si Alia, 35 na taong gulang. Hindi ko kailanman inakala na sa edad kong ito, mararanasan ko ang ganitong pait sa buhay, na ang mansyon na pinangarap at pinaghirapan namin, ang mansyon na buong pagmamahal kong inalagaan, ay babawiin lamang sa akin ng sarili kong asawa, si Gabriel. Masakit na isipin na ngayon, si Scarlett na ang nakatira doon, ang babaeng sumira sa pamilya namin, habang ako ay naghahanap ng sarili kong kapayapaan sa malayo. Ang mansyon na iyon, kung saan bawat sulok ay may alaala ng aming pagsasama, ngayon ay isa ng paalala ng kanyang panloloko at kawalang hiyaan. Pero sa kaibuturan ng aking puso, alam kong iyon din ang simula ng kanyang bangungot, ang kanyang pagbagsak na hindi niya inasahan. Naaalala ko pa noong kami ni Gabriel ay magkasintahan pa lamang, mga estudyante na puno ng pangarap, walang ibang hangad kundi ang makasama ang isa't isa habang buhay. Simple lang ang aming mga hiling noon, isang maliit na bahay, isang masayang pamilya, at pagmamahalan na tapat. Iyon ang mga araw na ang bawat tingin niya ay may pagmamahal, bawat haplos ay may pangako. Pagkatapos naming ikasal, pinag-ipunan namin ang bawat sentimo, nagtrabaho ng husto upang matupad ang aming pangarap na mansyon sa isang tahimik na lugar sa Metro Manila. Malaki ang naitulong ng mga magulang ko sa pagbili noon, lalo na sa paunang bayad, kaya para sa akin, hindi lang ito bahay, kundi pundasyon ng 2 pamilya. Bawat pader na pininturahan namin, bawat muebles na pinili namin, bawat halaman sa hardin na aming itinanim ay may kwento, may pawis, may pagmamahal. Akala ko, doon kami magkakasama, doon kami tatanda, doon namin palalakihin ang aming mga anak. Isang masarap na alaala na ngayon ay bumabalik bilang isang matamis na kirot. Ngunit ang mga pangarap na iyon ay dahan-dahang naglaho, tulad ng hamog na tinatangay ng araw. Hindi ko napansin sa simula ang maliliit na pagbabago kay Gabriel. Ang madalas niyang pagiging abala, ang biglaang e-business trips na umaabot ng ilang araw, ang unti-unting paglamig ng kanyang pakikitungo sa akin. Noong una, sinisikap kong intindihin, sinasabi ko sa sarili ko na normal lang ito sa isang abogadong tulad niya. Pero ang bawat maliit na kasinungalingan, ang bawat pag-iwas sa aking mga tanong, ay unti-unting lumikha ng puwang sa pagitan namin. Hindi ko alam noon na ang bawat paglamig niya ay pag-init niya naman sa iba. Hanggang sa isang gabi, habang nagbabasa ako ng libro, aksidente kong nakita ang kanyang telepono. Isang mensahe, isang simpleng mensahe na naglalaman ng mga salitang hindi ko kailanman inakala na babasahin ko, ang naglantad ng katotohanan. Doon ko nalaman na may iba na pala siya. Hindi ko iyon pinalaki, hindi ako sumigaw, tinitigan ko lang ang mensahe, at doon nagsimula ang unti-unting pagbagsak ng aming mundo. Ang puso ko ay parang yelong natutunaw, masakit, pero tahimik lamang akong umiyak. Ang mga sumunod na araw ay puno ng lamig, mas malamig pa sa Disyembre. Ang proseso ng aming diborsyo ay mabilis, masyadong mabilis para sa 8 taon ng aming pagsasama. Si Gabriel, tanging ang pirma ko lang ang gusto, tanging ang pagpapatibay na wala na kaming ugnayan sa papel. Wala siyang pakialam sa mga ari-arian, sa mga pinaghirapan, basta lang matapos na ang lahat. Tiniis ko ang bawat segundo ng malamig niyang pakikitungo, ang bawat pagtingin niya na puno ng kawalang bahala. Parang isang estranghero na lang ang kaharap ko, hindi ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking pinangakuan ako ng walang hanggan. Dumating ang gabing iyon, ang huling hapunan namin bilang mag-asawa. Pinili niya ang isang mamahaling restaurant, isang lugar na puno ng alaala, kung saan niya ako inalok ng kasal 8 taon na ang nakalipas. Hindi siya dumating sa oras, 15 minuto siyang huli.
Walang paumanhin, walang tingin sa aking mga mata. Ang atensyon niya ay nasa telepono, abalang nagtatype ng mensahe. Alam kong si Scarlett ang kausap niya, ang babaeng bumubuo sa kanyang bagong mundo. Habang kumakain kami ng aming steak, naaalala ko ang init ng pagmamahal noon, kumpara sa lamig ng kanyang pagtrato ngayon. Hindi na ako nasasaktan, sa halip ay may kakaiba akong naramdaman, isang malalim na ginhawa. Nilabas ko ang boses ko sa wakas, kalmado, walang emosyon. Pagkatapos ng lahat ng papeles, lilipat na ako, sabi ko, habang pinipilit kong panatilihing matatag ang boses. Lilipat ako sa Silang, Cavite. Doon ako titira sa bahay na iniwan ni nanay. Tumigil siya sa pagtatype, tiningnan ako. May mabilis na pagtataka sa kanyang mukha, pero mabilis din itong napalitan ng kanyang karaniwang kawalang bahala. Sa Cavite? Ano naman ang gagawin mo doon? Tanong niya, walang interes. Gusto ko lang ng kapayapaan, sagot ko, doon ako magsisimulang muli. Sumagot siya na parang wala lang kung iyan ang gusto mo. Mas mabuti pa nga. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ang ngiting iyon, parang laso na unti-unting pumapatay sa puso ko. Si Scarlett at ako, nagpaplano na rin ng kasal. Mahal na mahal ko siya, at karapat-dapat siya sa isang ingranding seremonya. Hindi siya tulad mo, alam niya ang gusto niya, at alam niya kung paano ako pasayahin. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako at sinabi, kung gayon, congratulations sa inyong dalawa. Tapos na ang hapunan. Nagbayad siya at dali-daling umalis, malamang ay patungo na kay Scarlett. Ako ay naiwan, nakatingin sa halos hindi nagalaw kong steak. Tinawag ko ang waiter at humingi ng lalagyan para sa tira. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil ayaw kong sayangin ang huling hapunan ng isang kasal. Gaano man ito kapait at kalamig, tapos na iyon. Pag-uwi ko sa mansyon, napakalalim ng katahimikan. Ang dating punong-puno ng tawanan at pagmamahalan, ngayon ay isang malaking espasyo ng kawalan. Dito, 8 taon na ang nakalipas, kami ni Gabriel ay umiyak sa tuwa nang matanggap namin ang susi. Dito namin pinlano ang aming buhay, bawat sulok ay may alaala. Ngayon, ang cream-colored na sofa ay natatakpan ng puting tela, ang dingding na puno ng aming mga larawan ay hubad, tanging mga butas ng pako na lang ang natira. Nagsimula akong mag-impake, 8 taon ng alaala na naging ilang karton. Sa aming aparador, nakita ko pa ang ilang damit niya. Kinolekta ko ang lahat, ang amoy ng kanyang pabango ay nananatili pa, ang amoy na dati ay nagpaparamdam sa akin ng kapayapaan, ngayon ay nagbibigay na lang ng pait. Inilagay ko ang lahat sa isang hiwalay na bag para sa kanyang bagong may-ari. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ko ay natuyo na noong araw na nadiskubre ko ang kanyang panluloko. Isang malalim na pagod na lang ang nararamdaman ko. Kinuha ko ang lumang SD card ng telepono ko, tiningnan ito sandali at pagkatapos ay binali sa 2. Ang tunog ng pagbali ay malinaw, parang tunog ng pagputol ng lahat ng nakaraang sakit. Inihagis ko iyon sa basurahan. Hindi na ako lumingon pa. Lumabas ako ng mansyon at sinarhan ang pinto. Pakiramdam ko ay gumaan ang aking katawan, parang may mabigat na tinanggal sa aking mga balikat. Kalayaan. Sa wakas, malaya na ako. Ang biyahe patungong Silang, Cavite ay isang mahabang paglalakbay. Habang papalabas kami ng Metro Manila, iniwan ko ang magulong syudad at papalapit sa mga luntiang tanawin ng Tagaytay. Ang simoy ng hangin ay presko, malinis, at maihalong amoy ng lupa at sariwang halaman, napakalayo sa masikip at mausok na hangin ng Maynila. Ang langit ay bughaw na. Bughaw, walang kahit anong ulap. Nagrenta ako ng taxi patungong Silang. Ang driver, isang mabait namang boy, ay nagulat nang marinig akong magsalita ng perpektong Tagalog. Unang beses po ba sa Cavite, ma'am? Tanong niya. Hindi po mang boy, sagot ko, dati na po akong bumibisita dito noong bata pa ako kasama si nanay. Ngayon po, dito na ako titira sa kanyang bahay. Umiti siya, maganda po ang Silang, ma'am.
Magugustuhan niyo po dito. Huminto ang taxi sa harap ng isang lumang pader na bato na puno ng baging at isang kupas na asul na pintuan. Ito na ang bahay na iniwan ni nanay. Hindi ito isang mansyon, ngunit isang masarap at komportableng bahay na bato, 2 palapag, may bubong na slate. Ngunit ang totoong nagpahanga sa akin ay ang hardin. Ito ay isang pagsabog ng kulay. Mga umaakyat na rosas ang bumabalot sa dingding, mga bugana ang mga asul at lila na hydrangea, at may maliit pang puno ng mansanas na puno ng bunga. Bago pumanaw si nanay, inupahan niya ang isang kumpanya upang alagaan ang bahay at hardin. Ipinasok ko ang lumang susi sa kandado. Bumukas ang mabigat na pintuan na may mahinang kaluskos. Sa loob, malinis at maaliwalas ang lahat. Ang mga muebles ay gawa sa matibay na kahoy, estilo probinsya. May fireplace na bato sa sala, at sa tabi nito ay isang malaking upuan na may floral na tela, paborito ni nanay. Pumasok ang huling sinag ng araw mula sa malalaking bintana, nagpipinta ng gininto ang refleksyon sa sahig na kahoy. Iniwan ko ang aking maleta at libot-libot ko ang bahay. Ang maliit na kusina na may mga kalderong tanso na nakasabit sa dingding. Ang aking kwarto sa 2 palapag na may balkonahe na direkta sa hardin. Ang lahat ay perpektong napanatili, parang alam ni nanay na balang araw ay babalik ako. Binuksan ko ang pintuan ng balkonahe. Ang simoy ng hangin sa taglagas ay nagdala ng amoy ng mga rosas. Nanatili ako doon, nakapikit. Ang lahat ng sakit at pait ng aking nakaraang kasal ay tila naglaho kasama ng simoy ng hangin. Hindi na ako si Alia, ang nilokong asawa. Ako si Alia, ang apo ni nanay, ang may-ari ng bahay na ito. Nandito na ako sa tahanan. Pagkatapos ng 1 linggo ng pamamahinga at pag-aayos ng aking buhay, nagsimula akong maghanap ng trabaho. May master's degree ako sa interior design at may karanasan na rin ako sa Metro Manila. Ayaw ko ng trabaho sa malaking syudad, gusto ko sa silang o sa kalapit na bayan. Gusto ko ng tahimik na buhay, walang pagmamadali o kompetisyon. Inihanda ko ang aking resume at sinimulan kong ipadala sa maliliit na design studio sa lugar. Umiti sa akin ang kapalaran ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. 3 araw pagkatapos, nakatanggap ako ng email para sa isang interview sa Porma at Kaluluwa, isang maliit ngunit respetadong studio sa Silang. Kinakabahan ako habang naghahanda. Pinili ko ang isang eleganteng suite at nirepaso ang propesyonal na terminolohiya. Ang studio ay nasa isang nakatagong eskinita sa likod ng isang bugambilya. Kinapanayam ako ni Rafael, ang may-ari ng studio. Siguro ay nasa 40 siya, may bahagyang magulo na buhok at mainit at mabait na berdeng mga mata. Tiningnan niya ng maigi ang aking portfolio, tumatango habang tinitingnan ang aking mga nakaraang proyekto. Impresibo ang iyong resume, Alia, sabi ni Rafael sa isang malalim at kalmadong boses. Ngunit bakit ka pinili ang isang maliit na studio sa silang sa halip na isang malaking kumpanya sa Metro Manila? Mumiti ako at sinagot ng tapat, bumalik po ako para sa bahay ng aking nanay. Gustong-gusto ko ang kapayapaan ng bayang ito. Gusto kong gawin ang trabaho na mahal ko, ngunit gusto ko rin magkaroon ng oras para alagaan ang aking hardin at magsaya sa buhay. Naniniwala ako na ang kalidad ng trabaho ay hindi nakasalalay sa laki ng kumpanya. Tinitigan ako ni Rafael at pagkatapos ay ngumiti. Pareho tayo ng iniisip. Ayaw ko sa Maynila. Masyadong maingay. Ang interview ay naging isang kaaya-ayang pag-uusap tungkol sa design trends at personal na panlasa. Si Rafael ay isang mabait na amo, passionate sa kanyang trabaho at napakarespeto sa kanyang mga empleyado. Kinabukasan, habang dinidiligan ko ang mga bulaklak sa hardin, tumunog ang telepono. Si Rafael. Kumusta, Alia? Tumawag ako para magbigay ng magandang balita. Maaari ka bang magsimula sa susunod na Lunes? May proyekto kami para sa isang maliit na rural hotel at kailangan namin ng isang taong may kakaibang panlasa tulad mo.
Tuwang-tuwa ako at muntik nang mahulog ang pandilig. Opo, syempre. Salamat po, Rafael. Maraming salamat. May trabaho na ako, trabahong mahal ko sa lugar na mahal ko. Ang aking bagong buhay ay tunay na nagsimula. Dahil sa pag-ibig sa mansyon, nagawa kong tiisin ang lahat. Pero sa huli, natuklasan ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa kalayaan. Mahalaga bang magpatuloy ako sa pagbabahagi ng kwentong ito? Ay share ninyo ang inyong saloobin sa comment section at mag-subscribe para sa susunod na bahagi ng aking paglalakbay. Maraming salamat po sa pakikinig. Ang aking bagong rutina ay mabilis na naitatag. Gumigising ako tuwing umaga ng alas -6:30, hindi sa ingay ng alarm clock, kundi sa awit ng mga ibon sa labas ng aking bintana. Naglalakad ako papunta sa panaderya sa bayan, bumibili ng mainit na croissant at kape. Ang amoy ng mantikilya at kape sa umaga ay nagbibigay sa akin ng lakas. Naglalakad ako papunta sa trabaho. Ang studio ay 15 minuto lamang mula sa bahay. Ang daan ay nililiman ng mga puno at tumatawid sa isang lumang tulay na bato sa ibabaw ng isang maliit na ilog. Napakababait ng aking mga kasamahan sa studio. 5 lang kami kasama si Rafael. Mainit nila akong tinanggap, matyagan nila akong tinulungan sa ilang lokal na ekspresyon, at laging pinupuri ang mga putahe na minsan ay dinadala ko sa kanila. Si Rafael ay isang napakagandang amo. Ipinagkatiwala niya sa akin agad ang proyekto ng Rural Hotel, binigyan niya ako ng ganap na kalayaan sa paglikha. Lubos akong naubos sa trabaho, kaya wala akong oras para isipin ang nakaraan. Tuwing weekend, hindi ko na kailangang magluto at maglaba para sa isang taong hindi karapat-dapat. Ginugol ko ang aking oras para sa aking sarili, nagbibisikleta sa gilid ng ilog, bumibisita sa mga antique market, o umuupo lang sa hardin para magbasa. Nagsimula akong alagaan ang hardin ni nanay. Natuto akong magpruno ng mga rosas at magtanim ng mga halamang gamot. Ang aking mga kamay ay napupuno ng lupa, ngunit ang aking puso ay payapa. Ang buhay na ito ay kabaligtaran ng 8 taon kong nakasakal na kasal. Pakiramdam ko ay muling nabuhay ako, mas madalas akong tumawa, mas mahimbing akong matulog. Isang Biyernes ng hapon, 1 linggo bago ang kasal ni Gabriel, tinawagan ako ni Mara sa video call. Diyos ko, Alia, tingnan mo ang sarili mo. Namumula ka ba o namamalikmata lang ako? May sariwa kang mukha. Bagay sa iyo ang klima dyan. Tumawa ako. Siguro. Ayos naman ang trabaho, malinis ang hangin. Ikaw, kumusta? Nag-usap kami ng matagal. Bago kami magbabaan ng telepono, nag-aalangan si Mara. Alia, sa susunod na linggo, kasal na ng gagong iyon. Magiging maayos ka ba? Alam kong nag-aalala si Mara sa aking damdamin. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa paglubog ay nagkulay ginto sa hardin. Ayos lang ako, sabi ko sa mahinahong boses. Sa susunod na linggo, kailangan kong bisitahin ang isang lumang ceramic workshop. Masyado akong abala sa pag-iisip kung anong uri ng tiles ang pipiliin para sa mga banyo ng hotel. Hilingin mo sa kanila ang kaligayahan. Ako, abala ako sa pagtatanim ng mga bulaklak at pagtatrabaho. Matagal akong tiningnan ni Mara sa screen at pagkatapos ay bumuntong hininga na may ginhawa. Tama ka. Ang pagiging abala ang pinakamagaling. Bahala sila. Binaba ko ang telepono at ipinagpatuloy ang pagguhit ng aking mga ideya. Sa araw ng kanilang kasal, wala na talaga akong pakialam. Dumating ang araw na iyon. Sa silang, hapon na ng Sabado. Kadidili ko lang ng mga hydrangea nang biglang tumunog ang telepono. Isang video call mula kay Mara. Mumiti ako, pinunasan ko ang aking mga kamay sa apron at sinagot ang tawag. Sa screen, lumabas ang mukha ni Mara na puno ng kagalakan. Nasa bahay siya, nakapajama, ngunit ang ingay sa background ay magulo na musika at boses.
Alia, anong ginagawa mo? Sigaw ni Mara sa telepono. Katatapos ko lang sa hardin. Bakit ang ingay dyan? Nasa party ka ba? Baliw ka, Mara rolled her eyes and lowered her voice. Nasa kasal ng gagong si Gabriel at ng ahas na iyon ang asawa ko. At pinilit ko siyang i-live stream ang lahat para malaman mo at makaganti ka. Pagkasabi nito, itinutok ni Mara ang screen ng telepono sa asawa niya. Hindi ko na kailangan pang makita. Sapat na sa akin ang boses ni Mara. Aba, Alia, ang daming gastos. Sabi ng asawa ko, inirehistro raw nila ang pinakamalaking ballroom sa The Grand Emerald Ballroom. May red carpet mula sa entrada, mga imported na bulaklak sa lahat ng sulok. Nag-hire pa nga sila ng symphony orchestra. Grabe. Sumimangot ako, ganoon ba talaga? Padala sa akin ng asawa ko ang larawan. Ang damit ni Scarlett, designer daw, may Swarovski crystals, nagkakahalaga ng 10,000 piso, at may tiara pa na parang prinsesa ng engkanto. At sa itaas ng lahat, hindi siya tumitigil sa paghaplos ng kanyang tiyan habang binabati ang mga bisita. Alam mo na, para malaman ng lahat. Ang babaeng walang hiya. Nagkibit balikat ako. At si Gabriel, patuloy ni Mara na nagagalit, sobrang kapal ng mukha. Nakaputing suit, punong-puno ng gumina ang buhok. Hawak niya sa braso si Scarlett na parang sila ang hari ng mundo. Sabi ng asawa ko, may mukha siyang napakayabang, parang sinakop niya ang universo. Akala niya siguro, dahil ikakasal siya sa isang dalagang magbibigay sa kanya ng tagapagmana, siya na ang pinakamatalino. Ang isang grupo ng mga tanga na nagpapakitang gilas para sa gallery. Nakikinig ako sa reklamo ni Mara at gusto ko lang tumawa. Tiningnan ko ang hardin ko kung saan namumukadkad ang mga pulang rosas. Huminga ako ng malalim. Ang hangin dito ay napakalinis. Mara, putol ko, sabihin mo sa akin, anong ihahanda mo mamaya para sa hapunan? Natahimik si Mara. Ha? Kinukwento ko sa iyo ang tsismis ng taon at tinatanong mo ako tungkol sa hapunan. Wala na kasing interes ang kwento nila, umiti ako ng bahagya. Ang pagmamalaki nila, ang paniniwala nilang sila ang pinakamagaling ay problema na nila. Ako, ngayon, kailangan kong ihurno ang manok. Si Rafael at ang mga kasamahan sa studio, dito sila kakain sa bahay. Tinitigan ako ni Mara sa screen at bigla siyang humagalpak ng tawa. Ay, Alia, naabot mo na ang kaliwanagan. Tama ka, bakit pa tayo mag-aalala sa ganoong uri ng tao? Sige, ihurno mo na ang manok mo at sana masarap. Kung may balita, tatawagan kita para ikwento ang susunod na kabanata. Binaba namin ang telepono. Tinanggal ko ang apron, hinugasan ang aking mga kamay at nagsimulang maghanda ng hapunan. Ang kanilang tawanan, ang kanilang luho, lahat ng iyon ay napakalayo sa akin, at napagtanto ko sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon na wala akong nikatiting na inggit o sakit. Para lang silang mga estranghero sa akin, at ang buhay ko ngayon ay tunay na akin. Inakala ko na matatapos na ang kwento ng kasal sa tawag ni Mara. Hindi ko inakala na ang inakala kong tapos na kwento ay mayroon pang susunod na kabanata, isang kabanata na mas katuwa-tuwa kaysa sa anumang inakala ko. Kinaumagahan, habang tahimik akong nagkakape sa aking balkonahe, tinitignan ang sikat ng araw na humahaplos sa mga dahon ng aking hardin, biglang tumunog ng malakas ang aking telepono. Isang video call mula kay Mara. Ang kanyang boses, puno ng pagkabigla at tuwa, parang nanalo sa loto, ay sumalubong sa akin. Alia, nakaupo ka ba? Kailangan mong umupo ngayon na, dahil may sasabihin ako sa iyo na ikagugulat mo. Tinitigan ko siya, nakaupo na ako, Mara, bakit ganyan ka kasaya? Huminga siya ng malalim at ang kanyang boses ay bumulong na maihalong kagalakan. Nagsimula na ang pinakamagandang drama sa kasaysayan, Alia. Kakauwi lang ng asawa ko at kinwento niya ang lahat. Hindi ako makatigil sa kakatawa. May kakaibang kaba ang naramdaman ko,
isang kaba na hindi ko na dapat maramdaman, pero nandyan pa rin. Nagsimulang magkwento si Mara, na parang isang host ng radyo na nagbibigay ng breaking news. Ang iyong Tito Ben, naaalala mo, ang kaibigan ni nanay mo, naroroon sa kasal. Kaibigan kasi siya ng ama ni Gabriel sa negosyo noon. At alam mo naman si Tito Ben, lalo na kapag nakainom, medyo madaldal. Tumango ako, nagpapaintindi. Si Tito Ben, sa gitna ng ingranding kasal, ay nagsimulang magyabang sa kanyang mga kaibigan. Alam niyo ba, kararating ko lang mula sa silang Cavite. Binisita ko ang aking pamangking si Alia, ang apo ng aking yumaong kaibigan. Nako, ang ganda at talino ng bata. Nakatira sa isang mansyon doon na may hardin ng mga rosas, ipinamana ng kanyang lola. Nabubuhay siya na parang reyna, walang inaalala, malaya. Parang may kumurot sa puso ko. Totoo iyon, nakasalubong ko si Tito Ben sa palengke isang linggo na ang nakalipas. Inanyayahan ko siya sa bahay, pero sinabi niyang nagmamadali siya sa airport. Hindi ko inakala na mauwi sa ganito. Ang mas nakakagulat, ayon kay Mara, ay ang tiyempo ng mga revelasyon. Habang si Tito Ben ay nagkukwento tungkol sa iyo, Alia, si Gabriel at Scarlett ay nagpapasalamat sa mga bisita sa katabing lamesa. Narinig nilang lahat, bawat salita. Pigil ang hininga ko. Hindi lang iyon, patuloy ni Mara, sinabi ni Tito Ben na iyong pamangkin ko, mahusay talaga. Nagtatrabaho sa isang design studio doon. Gustong-gusto siya ng kanyang amo, isang Pinoy din at laging pinupuri. Ngayon, may nakuha raw silang kontrata para sa isang malaking hotel. Mana sa kanyang lola, matalino at masipag. Naimagin ko ang mukha ni Gabriel noong mga sandaling iyon, siya na laging minamaliit ang aking trabaho, na itinuturing akong isang kampante na umaasa lamang sa kanya. Ngunit ang pinakamalaking bomba ay paparating pa. May nagtanong kay Tito Ben, wow, ang galing pala ng pamangkin mo. Malaki siguro ang sahod niya? At sumagot si Tito Ben, habang winawagayway ang kanyang kamay, anong sahod? Ang sahod ay para sa kanyang mga gastusin. Mahal na mahal siya ng lola niya. Hindi lang mansyon na may hardin ng rosas ang iniwan sa kanya, kundi 1,000,000 ari-arian. Sabi nila, isang kayamanan, 50,000,000 piso. Naging bato ako. Totoo nga na mayaman ang aking lola at may iniwan siyang mana sa akin, pero hindi ko kailanman sinabi ang halaga sa kahit sino. Hindi ko alam na alam ni Tito Ben ang ganoong detalye, at mas lalong hindi ko inakala na sasabihin niya iyon sa gitna ng kasal. Diyos ko, Alia, sabi ng asawa ko, nang marinig ang salitang milyones mula sa bibig ni Tito Ben, ang mukha ni Gabriel ay naging puti sa berde. Halos hindi siya makatayo. Si Scarlett naman, nga ang bibig. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Kumalat ang chismis na parang apoy. Ang ex-wife ng groom, milyonarya pala. At siya, ikakasal sa kanyang sekretarya. Ang bulong ay lumakas ng lumakas. Bahagi 7, ang sumabog na perya at ang pagbagsak. Ang mga sumunod na kwento ni Mara, na parang sunod-sunod na pagsabog, ay nagdulot ng isang napakalaking gulo sa The Grand Emerald Ballroom. At alam mo, Alia, patuloy ni Mara, habang nagulat pa si Gabriel sa pagkaalam na itinapon niya ang isang ginto, binigyan pa siya ni Tito Ben ng huling suntok. Kinabahan ako. Mayroon pa pala. Kumalat ang bulungan sa buong bulwagan. Si Gabriel at Scarlett ay nanatiling paralisado. Sinisikap hilahin ni Scarlett ang braso ni Gabriel, ngunit parang nakadikit siya sa sahig. At pagkatapos, si Tito Ben, pagkatapos magkwento tungkol sa iyo, ay ipinagpatuloy ang kanyang pag-uusap sa kanyang kaibigan. Naiimagine ko ang eksena. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid ng lamesa ni Tito Ben, lahat ay nakikinig. Ginaya ni Mara ang boses ni Tito Ben, pero sa mga panahong ito, kaibigan, maraming panlilinlang. Kapag nakuha ka ng isang gold digger, tapos ka. Tulad na nangyari sa groom kay Gabriel na ito. Napatalon ako. Ganoon ba talaga niya sinabi ng malinaw, tanong ko.
Halos sigaw ni Mara. Sinabi ng asawa ko na ipinagpatuloy ni Tito Ben isang araw. Pumunta ako sa bangko para sa ilang transaksyon at nakasalubong ko si Mang Tonyo, ang assistant manager sa credit, na kaibigan ko. At kinwento sa akin ni Mang Tonyo ang isang nakakatawang bagay. Sinabi niya na ang Scarlett na iyon, ang sekretarya ni Gabriel, ang bride ngayon, ay pumunta sa bangko noong nakaraang linggo at nag-eskandalo. Sobrang lakas ng kanyang pagsasalita, kaya narinig siya ng buong bangko. Sabi niya, sawa na ako talaga. Akala ko nanalo ako sa loto sa isang mayaman na amo, pero lumabas na puro palabas lang. Halos ikasal na kami at kailangan ko pa siyang bigyan ng pera. Kakabigay ko lang sa kanya ng 300,000 piso para sa gastusin sa kasal na ito. Ang malas ko, talaga. Napakatahimik ng buong bulwagan sa isang sandali. Sabi ng asawa ni Mara, naririnig niya ang tunog ng yelo na nahuhulog sa baso. Dalawang nagpapasabog na katotohanan ang inilantad ng sabay-sabay sa harap ng daan-daang bisita. Katotohanan numero 1, ang dating asawa na pinabayaan, si Alia, ay isang milyonarya na may mansyon sa probinsya at isang napakalaking yaman. Katotohanan numero 2, ang bagong asawa, si Scarlett, na nagmamayabang sa kanyang libu-libong piso na gown, ay isang gold digger. At ang groom, si Gabriel, na nagpapanggap na mayaman, ay walang pera at kinailangan pang humiram sa kanyang magiging asawa para sa kasal. Alia, nanginginig ang boses ni Mara, hindi na nakayanan ni Gabriel. Nagsimula siyang manginig. Tiningnan niya si Scarlett na parang gusto niya itong patayin doon mismo. Ako ay nakaupo, paralisado, sa aking balkonahe sa silang. Ang tasa ng kape na hawak ko ay lumamig na. Alam kong nagsisimula na ang pinakamagandang komedya at ang pinakamasakit na trahedya. Nanatili akong walang galaw, nakadikit ang telepono sa aking tainga. Ang hininga ni Mara sa kabilang linya ay mabilis, parang katatapos lang tumakbo ng isang marapon. Sinabi ng asawa ko, huminga si Mara, na hindi malilimutan ang eksena. Nanginig si Gabriel na parang dahon. Ang buong bulwagan na dating puno ng musika at tawanan ay naging napakatahimik. Daan-daang pares ng mata ang nakatutok sa dalawang bida. Naiimagine ko ang kahihiyan. Si Gabriel, isang lalaking nabubuhay sa mga palabas, na laging kailangang ipakita ang kanyang tagumpay at kapangyarihan, ay nahubaran sa harap ng lahat ng kanyang bisita at kasosyo, inilantad bilang isang hangal na niloko ng isang babae. Ang mukha ni Scarlett ay isang tula, patuloy ni Mara. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Gabriel, bumubulong, mahal, umalis tayo sa ibang lamesa. Lahat ay nakatingin sa atin. Pero hindi gumalaw si Gabriel, tinitigan lang niya ito. Sabi ng asawa ko, puno ng dugo ang kanyang mga mata, nakakatakot. Ang baso ng tsampag na hawak niya ay nagsimulang manginig, ang ginintuang likido ay malapit ng umapaw. At pagkatapos, bumulong si Maran na parang nagkukwento ng sikreto, sumigaw siya. Hindi sumigaw, umungal siya na parang nasaktang hayop. Magsalita! Ano ang tungkol sa 300,000 piso? Naglakas loob kang bigyan ako ng pera. Si Scarlett, takot na takot, umatras ng isang hakbang. Hindi mahal, sigurado akong nagbibiro lang ako. Maniwala ka sa akin, pakiusap. Maniwala sa iyo. Gabriel let out bitter laugh, isang iwi. Para lokohin mo ako na parang isang hangal, para kukunin mo ang aking pera habang nawala na ang lahat sa akin. Sinabi ng asawa ni Mara na hindi natapos ni Gabriel ang kanyang pangungusap, hindi niya masabi ang katotohanan, na itinapon niya ang isang kapalaran na 50 milyong piso. Ang revelasyon na iyon, kasama ang panlilinlang na nasa harapan niya, ay lubusang sumira sa kanyang kontrol sa sarili. Crack! Sigaw ni Mara. Dinurog niya ang baso ng kristal gamit ang kanyang kamay. Ginawa niya itong pira-piraso gamit ang kanyang sariling kamay. Nagsimulang umagos ang dugo, tumutulo sa red carpet. Kinilabutan ako. Alam kong may masamang ugali si Gabriel, pero hindi ko inakala na mawawalan siya ng kontrol ng ganoon.
Dugo at tiyampag na ang nagkalat kung saan-saan. Kwento ng asawa ni Mara sa kanyang asawa. Tinapunan ang libu-libong piso na gown ni Scarlett. Sumigaw si Scarlett. Si Gabriel noong sandaling iyon ay tila nawalan na ng ulirat. Tiningnan niya ang kanyang duguan na kamay at pagkatapos ay tumingala kay Scarlett. Niloko mo ako, sigaw niya sa basag na boses. Kasalanan mo lahat. Sinira mo ako. Ang galit ay sumabog. Ang pagsisisi sa pagkawala sa akin. Ang kahihiyan sa panlilinlang ni Scarlett. Ang puot sa pagkaalam na siya ay isang ganap na hangal. Lahat ay nagtipon-tipon at ginawa siyang baliw. Napagtanto niya, sa araw ng kanyang sariling kasal, na pinakawalan niya ang isang mabait, mayaman, at may kakayahang asawa para mapunta sa isang sinungaling na gold digger. Isang nagkuha ng bawat sentimo sa kanya para magkaroon ng magarbo na kasal. Nagtapon siya ng purong ginto para pulutin ang isang pininturahan na bato. Pagkatapos, tanong ko, nang tuyo ang lalamunan ko. Magulo, napakagulo, nanginginig pa rin ang boses ni Mara. Pagkatapos sumigaw ng, sinira mo ako, nagsimula siyang sirain ang lahat. Sirain ang lahat. Sa sarili niyang kasal. Sabi ng asawa ko, mabilis na sagot ni Mara. Kinaway niya ang kanyang braso at ibinagsak ang tore ng mga baso ng tiyampag mula sa isang kalapit na lamesa. Ang tunog ng nabasag na kristal ay nakabibingi. Ibinagsak niya ang buong lamesa na puno ng pagkain, ulang, alimango, seafood, lahat ay nasa sahig. Ang mga bisita ay sumisigaw at umatras, takot na takot. At ang kanyang mga magulang namumutla na parang papel. Tumakbo sila papunta sa kanya. Sinubukan siyang yakapin ng kanyang ama. Gabriel, anong ginagawa mo? Tama na, pakiusap. Nakakahiya. Pero itinulak niya ang kanyang sariling ama. Para siyang hayop na wala sa sarili. Itinuro niya si Scarlett na paralisado at nanginginig sa kanyang puting damit na may bahid ng alak at sarsa. Magsalita. Paano ang tungkol sa pagbubuntis? Niloko mo rin ako tungkol doon, sigaw niya. Ang sigaw ay umalingaw sa buong bulwagan. Ang tanong na iyon ang naging mitsa na nagpasabog ng pulbura. Nagsimulang magbulungan ng mas malakas ang mga tao. Diyos ko, ang pagbubuntis ay peke rin pala. Kaya pala laging hinahaplos ang tiyan. Puro palabas lang. Nakakatakot na babae. Si Scarlett, napilitan, ay sumagot. Wala nang bakas ng kanyang peking tamis. Sumigaw din siya. Baliw ka ba? Naglakas loob kang sabihin na peke ang anak ko. Tumahimik ka. Tinulak siya ni Gabriel. Ang tulak ay napakalakas kaya nawalan ng balanse si Scarlett na may matataas na takong at nahulog pabalik. Ay, sigaw ni Mara. Sabi ng asawa ko, nahulog siya at tumama ang kanyang tiyan sa gilid ng isang dekorasyong lamesa. Pigil ang hininga ko, kahit hindi ko siya gusto, ang bata ay walang kasalanan. May nangyari ba sa kanya? Hinawakan ni Scarlett ang kanyang tiyan, namumutla na parang kandila, sumisigaw sa sakit. Nang makita siya, huminto si Gabriel sandali, marahil ay natakot. Ngunit sa sandaling iyon, huminga si Mara. Si Mang Tonyo, ang assistant manager sa bangko na binanggit ni Tito Ben, na naroroon bilang kasosyo sa kumpanya ni Gabriel, ay lumapit nang makita ang kaguluhan. At anong sabi ni Mang Tonyo? Marahil ay para mapaburan si Tito Ben, nagsalita siya ng malakas, Ginoong Gabriel, kumalma kayo. Totoo na nagreklamo si Binibining Scarlett sa bangko. Ako mismo ang nakarinig sa kanya na nagsasabing kapos kayo sa pera at kailangan niyang bigyan kayo ng 300,000 piso. May kopya pa nga ako ng bank statement dito mismo. Sabi ng asawa ni Mara, pagkatapos ng pahayag na iyon, sumabog ang bulwagan. Ang kumpirmasyon mula sa isang empleyado ng bangko doon mismo. Wala nang mas kapani-paniwala pa. Iyon na ang huling patak na umapaw sa baso. Wala nang mawawala pa kay Gabriel. Ang kanyang karera, ang kanyang pagmamalaki, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pera. Lahat ay gumuho sa isang gabi.
Nagbigay siya ng huling ungol, sabi ni Mara, at ibinagsak ang presidential table, kung saan nakalagay ang 7 palapag na wedding cake. Ang icing ay lumipad sa hangin. Labas! Lahat kayo, labas dito. Tapos na ang kasal. Ang mga bisita, takot na takot, ay nagtulakan sa labasan. Hindi lang sila umalis, kundi kinuha pa nila ang kanilang mga telepono para magkuha ng litrato at video. Isang kasal ng siglo, tulad ng gusto ni Scarlett, ngunit isang siglo ng kalamidad. Tumakbo rin ang asawa ko pagtatapos ni Mara. Sinabi niya na paglabas niya, naririnig pa rin niya si Gabriel na sinisira ang mga bagay-bagay at si Scarlett na umiiyak at nagmumura. Isang sirko, isang kaawa-awang sirko. Ang karma ay mabilis, Alia. Binaba ko ang telepono. May matinding kirot sa puso. Lumabas ako sa balkonahe at tinitigan ang mga rosas na natutulog sa hamog ng gabi sa silang. Akala ko matutuwa ako sa pagkaalam na natanggap nila ang kanilang nararapat, pero hindi. Isang malalim na pagod at pagkasawa lang ang naramdaman ko. Isang buhay na itinayo sa kasakiman at kasinungalingan ang kusang nawasak sa isang iglap. Hindi ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan ang magulong mga imahe ng kasal. Kung nakikinig pa kayo hanggang dito, tulungan ninyo akong magkomento ng numero 1 sa ibaba, upang malaman kung may mga kaibigan pa rin akong kasama sa aking paglalakbay. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko ang huling bahagi. Isang tahimik na ganti na naghatid sa akin ng tunay na kapayapaan. Maraming salamat po. Kinabukasan ng umaga, habang naghahanda ako ng almusal, muling tumunog ang aking telepono. Si Mara ulit. Hindi na ako nagulat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Ano pa ba, Mara? Pagod na ako. Ayaw ko nang marinig pa. Teka, sagot niya, ito na ang huling bahagi ng episode kahapon. Pangako, pagkatapos nito ay makakatulog ka na ng mahimbing. Sumimangot ako, pero pinakinggan ko pa rin siya. Sinabi ng asawa ko, patuloy niya, nang bumaba siya sa parking lot para kunin ang kotse, nasaksihan niya ang isang eksena na mas maganda pa sa nangyari sa loob ng bulwagan. Sumuko ako. Sige, 5 minuto. Nakita raw ng asawa ko si Gabriel at Scarlett na nagtatalo ng malakas sa parking lot, sabi ni Mara. Sa tabi nila ay ang mga magulang ni Scarlett na may mukha ng libing, sinusubukan silang hilahin palayo. Nagtaka ako, hindi ba siya dinala sa ospital pagkatapos ng pagkahulog? Ano ka ba, tumawa si Mara ng may paghamak. Palabas lang ang lahat ng iyon. Nagtago ang asawa ko sa likod ng isang haligi at narinig niya ang lahat. Hindi na nagpanggap si Scarlett na isang matamis na biktima. Nakatayo siya, nakahawak sa kanyang mga balakang, sinisigawan si Gabriel sa mukha. Baliw ka! Sinira mo ang kasal ko. Inilagay mo ako sa kahihiyan. Si Gabriel, na may benda sa kamay at lumalabas pa rin ang dugo sa tela, ay sumigaw pabalik, sabi ni Mara. Ikaw ang sumira sa akin. Sinungaling ka. Niloko mo ako. At pagkatapos ay humalakhak si Scarlett, sabi ni Mara na may paghamak. Isang tawa na nagpatindig balahibo sa asawa niya. Magnakaw mula sa iyo. May pera ka ba para pagnakawan? Sino ang nagbayad ng kasal na ito? Sabihin mo sa akin. Ang 300,000 piso ko, hindi nga sapat para simulan at ang mga magulang ko ay kinailangan pang isinangla ang titulo ng kanilang bahay sa probinsya para bayaran ang palabas na ito at para lang magmukha kang magaling, inutil ka. Naging bato ako. Kaya pala hindi lang siya humiram ng pera sa kanyang kasintahan, kundi pinigan niya rin ang sarili niyang mga magulang. Napakalalim na ng kanyang paglubog sa putik ng kanyang sariling ego. Sabi ng asawa ko, patuloy ni Mara, nang marinig iyon ni Gabriel, nawalan siya ng salita. Hindi niya inakala na sasabihin ito sa kanya ng diretsyo ni Scarlett. Ang labanan sa parking lot na walang manonood o kamera
ay kung saan lumabas ang kanilang tunay na pagkatao. Wala nang natirang pagmamahalan, pera, kasinungalingan at puot na lang. Ang mga magulang ni Scarlett, nang makita nilang nadulas ang dila ng kanilang anak, ay sinubukan siyang patigilin. Ngunit hindi na siya mapipigilan. Itinulak niya ang kanyang mga magulang at itinuro si Gabriel, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Pinakasalan kita dahil sa pera mo, sa posisyon mo bilang direktor, at sa kasal na ito, at ngayon, sinira mo ang lahat. Si Gabriel, na nakarecover mula sa pagkabigla, ay nagitngit ang ngipin. Maglakas loob ka. At pagkatapos, bumulong si Mara, inilunsad ni Scarlett ang kanyang huling atake. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na may pagmamalaki, kundi bilang isang banta. At sinabi niya, bulong ni Mara, makinig ka ng mabuti, anak mo ito. Gusto mo bang mabuhay o mamatay? Ilagay mo ang mansyon sa Metro Manila sa pangalan ko ngayon na at bigyan mo ako ng 500,000 piso cash. Kung hindi, bukas na bukas ay magpapalaglag ako, at pagkatapos ay pupunta ako sa iyong kumpanya at sasabihin sa lahat ng iyong mga kasosyo kung anong uri ka ng lalaki. Kinilabutan ako. Gamitin ang sarili niyang anak para mang-blackmail. Masyadong malupit. At anong ginawa ni Gabriel, tanong ko. Sabi ng asawa ko na natiling nakatayo si Gabriel sandali at pagkatapos ay humalakha. Isang tawa na mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang mga sigaw. Tumawa siya ng malakas. Nang huminto siya, tiningnan niya si Scarlett at umungal, mangarap ka. Kinuha niya ang mga susi, tumakbo patungo sa kotse, at kahit sinubukan ni Scarlett na harangin siya, pinaharurot niya ang sasakyan, halos masagasaan siya, at umalis. Iniwan silang mag-ina sa parking lot sa gitna ng mga labi ng isang mamahaling kasal. Tumakbo rin ang asawa ko. Baka may tama siya. Natahimik kami sandali. Mara, may tanong ako tungkol sa pagbubuntis. Pinaghihinalaan ko rin, putol niya. Sabi ng asawa ko, malakas daw ang pagkahulog, pero pagkatapos ng ilang sandali, nasa parking lot na siya, sumisigaw at may napakalaking lakas. Pinaghihinalaan ko na peke ang pagbubuntis o gumamit lang siya ng pregnancy test mula sa botika para lokohin si Gabriel. Ginagamit niya iyon para ipilit ang kasal at ngayon para kumuha ng pera. Nagpakawala ako ng mahabang buntong hininga. Peke man o hindi, ang batang iyon ay isang biktima. Alia, sabi ni Marasa. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga araw ko sa silang ay puno ng bagong pag-asa at patuloy na pag-unlad. Natapos ko ang disenyo para sa hotel, at ang trabaho ay masaya, nakakapagod sa isang magandang paraan. Wala akong oras para lingunin ang nakaraan, o balikan ang mga alaala ng pait. Pero minsan, tatawag si Mara, at sa kanyang boses, alam kong may balita siya mula sa Metro Manila. Isang gabi, tumawag siya, at sa pagkakataong ito, seryoso ang kanyang tono, wala na ang kanyang dating kagalakan. Alia, kailangan kong sabihin sa iyo. Talagang bumagsak na ang buhay ni Gabriel. Tapos na ang kanyang karera. Napahinto ako sandali. Hindi ko ito hiniling, hindi ko ito hinangad, pero alam kong mangyayari. Kwento ni Mara, na parang naglalahad ng isang malagim na balita, kumalat daw ang mga video ni Gabriel na nagwawala sa kasal. Kahit mabilis itong binura, nakita na ng kanyang mahahalagang kasosyo. Ang pinakamalaking kasosyo niya, isang grupo mula sa Japan, ay nagpadala ng liham na nagtatapos agad sa kanilang kontrata. Sinabi nila na hindi sila maaaring makipagtulungan sa isang taong may duda ang moralidad, na hindi kontrolado ang emosyon, at na masama ang pakikitungo sa kanyang pamilya. Natahimik ako. Alam kong para sa isang negosyante, ang reputasyon ay mas mahalaga pa sa pera. Nang mawalan siya ng malaking kontrata, unti-unting bumagsak ang kanyang kumpanya. Umalis ang mga mahuhusay na empleyado, ang mga nakatrabaho ko noon, at dinala ang kanilang mga kliyente. Napakabilis ng lahat. Kaya ngayon, desperado na siya, sabi ni Mara. Sabi ng asawa ko,
ginugugol niya ang kanyang mga gabi sa pag-imbita ng maliliit na kliyente, sinusubukan niyang isalba ang kanyang kumpanya. Ang dami niyang nainom kaya noong nakaraang linggo, isinugod siya sa emergency room dahil sa pagdurugo ng tiyan. Nagtago siya ng 2 araw at tumakas para ipagpatuloy ang pag-inom, pero wala nang silbi. Wala nang gustong sumakay sa isang barkong lumulubog na may kapitan na ganoon ang reputasyon. Umiling ako. Ang karera na ipinagmamalaki ni Gabriel, ang ginamit niya para ipahiya ako, ay gumuho dahil sa kanyang sariling ego at maling desisyon. Ibaba ko muna ito, Mara, sabi ko. Kailangan ko nang makipagkita kay Rafael. Tama ka, sumang-ayon siya. Hindi sila karapat-dapat sa iyong panahon. Mamuhay ka ng maayos at iyon lang. Binaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang 3 design ng lobby ng hotel sa aking screen. Pinili ko ang isang estilo ng bahay kubo na maligaya at komportable, na may lokal na seramika at kahoy na roble. Ipinagmamalaki ko ang aking trabaho. Totoo ito. Lumilikha ito ng halaga, hindi tulad ng kastilyong buhangin na karera ni Gabriel. Lumipas ang ilang buwan. Natapos ko ang disenyo ng hotel at sinimulan ang pagsubaybay sa konstruksyon. Ang trabaho ay masinsinan ngunit kapanapanabik. Isang gabi, tumawag si Mara. Kakaiba ang kanyang boses, halos may habag. Alia. Nakita raw ng asawa ko si Gabriel ngayon. Saan? Sa isang palengke sa hapon, mahina niyang sinabi. Bumili raw ng ilang bagay ang asawa ko at nakita niya ang isang payat na lalaki na parang pulubi na kumakain ng mabilis na sandwich sa isang sulo. Nagtaka siya, tiningnan niya ng maigi at napansin niyang si Gabriel iyon. Payat at mukhang pulubi. Ganoon na ba siya kahirap? Napakagulat ng asawa ko. Sabi niya, butot balat si Gabriel, ilang araw nang hindi ahit, madumi ang buhok, at gusot at mansahan ang kanyang damit. Kinakain niya ang sandwich ng may pagkabalisa, tumitingin sa paligid na may takot. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Lubusan nang nalugi ang kanyang kumpanya. Nalulunod siya sa utang. Alam mo ba kung saan niya kinuha ang pera para sa kasal? Sa mga nagpapautang. Akala niya ay mababayaran niya iyon gamit ang pera ng mga magulang ni Scarlett o sa mga bagong kontrata. Pero lahat ay nawala ng silbi. Ngayon, hinahabol siya ng mga nagpapautang at ang aming mansyon, isinangla niya para sa kasal. Binawi na iyon ng bangko at isinubasta. Sabi ng asawa ko, nagtatago siya, hindi siya naglakas loob na pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang para hindi sila madamay. Natutulog siya sa sofa ng opisina na nakasara. Noong nakaraang linggo, nakita siya ng ilang maton at binugbog siya sa harap ng gusali. Nang marinig ko iyon, wala akong naramdamang kasiyahan, kundi isang mapait na kalungkutan. Sa huli, siya ang lalaking minahal ko sa loob ng 8 taon. Nag-aalangan ang asawa ko, sabi ni Mara. Lalapitan na sana niya para kausapin, pero napansin ni Gabriel na tinitingnan siya. Natakot, itinapon ang sandwich at tumakbo na parang isang tunay na takas. At si Scarlett? Pagkatapos ng iskandalo, lumabas na peke ang pagbubuntis, tulad ng pinaghihinalaan namin. Wala nang gustong kumuha sa kanya. Ang kanyang mga magulang, nahihiya, ay ipinagbili ang kanilang bahay sa probinsya para bayaran ang mga utang sa kasal at isinama siya sa kanila. Sabi nila, hirap na hirap daw sila. Ang 2 taong nagpakasaya sa aking sakit ay nagbabayad ng napakataas na presyo para sa kanilang kasakiman. Ang buhay minsan ay patas, binaba ko ang telepono na may mabigat na puso. Ngunit ang kalungkutang iyon ay panandalian lamang. Tiningnan ko ang hardin ko, kung saan namumukadkad ang lavender sa isang kulay lila na dagat. Huminga ako ng malalim. Ang kanyang buhay, gaano man kalunos-lunos, ay hindi na akin. Napakasaya ko nang ipahayag ni Rafael ang aking bakasyon. Pakiramdam ko ay matagal ko nang kailangan iyon. Nagpasya akong maglakbay sa Palawan, isang lugar na matagal ko nang pinapangarap bisitahin,
puno ng likas na ganda. Nag-arkila ako ng maliit na kotse at nagmaneho sa mga provincial road, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Naglagi ako sa mga simpleng bahay kubo, kinain ang masarap na kesong kambing at sariwang tinapay na mailangis ng oliba. Nakilala ko ang iba't ibang uri ng tao, mga mangingisda, magsasaka, at mga taong simpleng nabubuhay, masaya sa kung anong mayroon sila. Nag-usap kami tungkol sa buhay, sa sining, sa mga kwento ng kanilang lugar, at sa kagandahan ng bawat araw. Habang naglalakbay ako, pakiramdam ko ay lalo kong nakikilala ang aking sarili. Napagtanto ko na ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa pagiging asawa ng kahit sino, o sa dami ng perang mayroon ako. Ang tunay na halaga ay nasa aking kalayaan, sa aking kakayahang lumikha, at sa aking kakayahang bumuo ng sarili kong kaligayahan. Ang bawat sandali sa Palawan ay isang paggising, isang pagpapatibay na tama ang aking naging desisyon. Nang bumalik ako sa silang Cavite, mas maganda pa ang aking hardin. Ang mga rosas ay lalong namumukadkad, at ang amoy ng lavender ay bumabalot sa hangin. Pakiramdam ko ay muling nabuhay ang aking kaluluwa. Hindi ako tumigil sa pagkatuto. Nag-enroll ako sa advanced French classes at sa isang pottery workshop sa bayan. Gusto kong palawakin ang aking kaalaman, palaging may bagong tuklasin, bagong pagbutihin. Minsan, tatawag si Mara, magtatanong tungkol sa aking buhay, sa aking trabaho, sa aking mga bagong libangan. Hindi na namin kailanman binabanggit si Gabriel o si Scarlett. Para silang mga multo mula sa isang masamang panaginip na dahan-dahang naglalaho sa pagsikat ng araw. Nagmasid ako sa sikat ng araw na sumasayaw sa mga dahon ng aking hardin, isang paalala ng pag-asa. Napag-unawa ko, sa mga sandaling iyon, na ang 8 taong kasal, bagaman puno ng sakit at pagsubok, ay nagturo sa akin ng napakaraming aral. Hindi ito isang pagtatapos ng buhay ko, kundi isang simula. Ang diborsyo ay naging pintuan sa isang bagong landas, isang landas na puno ng sikat ng araw at walang hanggang posibilidad. Ang pag-ibig ni nanay sa akin, ang kanyang pagbibigay sa akin ng kalayaan at pagtitiwala, ay naging gabay ko. Ito ay kabaligtaran ng bulag na sakripisyo ng mga magulang ni Gabriel na nagresulta sa kanyang kayabangan at pagbagsak. Natutunan ko na ang pag-unawa at paggalang ang tanging pundasyon para mapanatili ang isang pamilya. Walang sinuman ang may karapatang ituring na natural ang pagmamahal ng magulang, tulad ng ginawa ni Gabriel. Ang pasasalamat at responsibilidad ay nagpapanatili ng kung ano ang mabuti sa atin. Pinaniniwalaan ko na ang kabutihan ay maihalaga lamang kapag nailagay sa tamang lugar, at minsan, ang matalinong paghihiganti, na hindi sumisira sa iyo, ay isang anyo ng paggising sa moralidad para sa mga nagkamali. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam kong ang aking kinabukasan sa landas na ito ay magiging lalong mas maganda, puno ng kapayapaan at pag-asa, malayo sa anumang bangungot ng nakaraan. Napakasaya ko nang ipahayag ni Rafael ang aking bakasyon. Pakiramdam ko ay matagal ko nang kailangan iyon. Nagpasya akong maglakbay sa Palawan, isang lugar na matagal ko nang pinapangarap bisitahin, puno ng likas na ganda. Nag-arkila ako ng maliit na kotse at nagmaneho sa mga provincial road, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Naglagi ako sa mga simpleng bahay kubo, kinain ang masarap na kesong kambing at sariwang tinapay na mailangis ng oliba. Nakilala ko ang iba't ibang uri ng tao, mga mangingisda, magsasaka, at mga taong simpleng nabubuhay, masaya sa kung anong mayroon sila. Nag-usap kami tungkol sa buhay, sa sining, sa mga kwento ng kanilang lugar, at sa kagandahan ng bawat araw. Habang naglalakbay ako, pakiramdam ko ay lalo kong nakikilala ang aking sarili. Napagtanto ko na ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa pagiging asawa ng kahit sino, o sa dami ng perang mayroon ako. Ang tunay na halaga ay nasa aking kalayaan, sa aking kakayahang lumikha, at sa aking kakayahang bumuo ng sarili kong kaligayahan. Ang bawat sandali sa Palawan ay isang paggising, isang pagpapatibay na tama ang aking naging desisyon. Nang bumalik ako sa silang Cavite, mas maganda pa ang aking hardin.
Ang mga rosas ay lalong namumukadkad, at ang amoy ng lavender ay bumabalot sa hangin. Pakiramdam ko ay muling nabuhay ang aking kaluluwa. Hindi ako tumigil sa pagkatuto. Nag-enroll ako sa advanced French classes at sa isang pottery workshop sa bayan. Gusto kong palawakin ang aking kaalaman, palaging may bagong tuklasin, bagong pagbutihin. Minsan, tatawag si Mara, magtatanong tungkol sa aking buhay, sa aking trabaho, sa aking mga bagong libangan. Hindi na namin kailanman binabanggit si Gabriel o si Scarlett. Para silang mga multo mula sa isang masamang panaginip na dahan-dahang naglalaho sa pagsikat ng araw. Nagmasid ako sa sikat ng araw na sumasayaw sa mga dahon ng aking hardin, isang paalala ng pag-asa. Napag-unawa ko, sa mga sandaling iyon, na ang 8 taong kasal, bagaman puno ng sakit at pagsubok, ay nagturo sa akin ng napakaraming aral. Hindi ito isang pagtatapos ng buhay ko, kundi isang simula. Ang diborsyo ay naging pintuan sa isang bagong isang landas na puno ng sikat ng araw at walang hanggang posibilidad. Ang pag-ibig ni nanay sa akin, ang kanyang pagbibigay sa akin ng kalayaan at pagtitiwala, ay naging gabay ko. Ito ay kabaligtaran ng bulag na sakripisyo ng mga magulang ni Gabriel na nagresulta sa kanyang kayabangan at pagbagsak. Natutunan ko na ang pag-unawa at paggalang ang tanging pundasyon para mapanatili ang isang pamilya. Walang sinuman ang may karapatang ituring na natural ang pagmamahal ng magulang, tulad ng ginawa ni Gabriel. Ang pasasalamat at responsibilidad ay nagpapanatili ng kung ano ang mabuti sa atin. Pinaniniwalaan ko na ang kabutihan ay maihalaga lamang kapag nailagay sa tamang lugar, at minsan, ang matalinong paghihiganti na hindi sumisira sa iyo ay isang anyo ng paggising sa moralidad para sa mga nagkamali. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam kong ang aking kinabukasan sa landas na ito ay magiging lalong mas maganda, puno ng kapayapaan at pag-asa, malayo sa anumang bangungot ng nakaraan. Napakasaya ko nang ipahayag ni Rafael ang aking bakasyon. Pakiramdam ko ay matagal ko nang kailangan iyon. Nagpasya akong maglakbay sa Palawan, isang lugar na matagal ko nang pinapangarap bisitahin, puno ng likas na ganda. Nag-arkila ako ng maliit na kotse at nagmaneho sa mga provincial road, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Naglagi ako sa mga simpleng bahay kubo, kinain ang masarap na kesong kambing at sariwang tinapay na mailangis ng oliba. Nakilala ko ang iba't ibang uri ng tao, mga mangingisda, magsasaka, at mga taong simpleng nabubuhay, masaya sa kung anong mayroon sila. Nag-usap kami tungkol sa buhay, sa sining, sa mga kwento ng kanilang lugar, at sa kagandahan ng bawat araw. Habang naglalakbay ako, pakiramdam ko ay lalo kong nakikilala ang aking sarili. Napagtanto ko na ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa pagiging asawa ng kahit sino o sa dami ng perang mayroon ako. Ang tunay na halaga ay nasa aking kalayaan, sa aking kakayahang lumikha, at sa aking kakayahang bumuo ng sarili kong kaligayahan. Ang bawat sandali sa Palawan ay isang paggising, isang pagpapatibay na tama ang aking naging desisyon. Nang bumalik ako sa Silang, Cavite, mas maganda pa ang aking hardin. Ang mga rosas ay lalong namumukadkad, at ang amoy ng lavender ay bumabalot sa hangin. Pakiramdam ko ay muling nabuhay ang aking kaluluwa. Hindi ako tumigil sa pagkatuto. Nag-enroll ako sa advanced French classes at sa isang pottery workshop sa bayan. Gusto kong palawakin ang aking kaalaman, palaging may bagong tuklasin, bagong pagbutihin. Minsan, tatawag si Mara, magtatanong tungkol sa aking buhay, sa aking trabaho, sa aking mga bagong libangan. Hindi na namin kailanman binabanggit si Gabriel o si Scarlett. Para silang mga multo mula sa isang masamang panaginip na dahan-dahang naglalaho sa pagsikat ng araw. Nagmasid ako sa sikat ng araw na sumasayaw sa mga dahon ng aking hardin, isang paalala ng pag-asa. Napag-unawa ko, sa mga sandaling iyon, na ang 8 taong kasal, bagaman puno ng sakit at pagsubok, ay nagturo sa akin ng napakaraming aral. Hindi ito isang pagtatapos ng buhay ko, kundi isang simula. Ang diborsyo ay naging pintuan sa isang bagong landas,
isang landas na puno ng sikat ng araw at walang hanggang posibilidad. Ang pag-ibig ni nanay sa akin, ang kanyang pagbibigay sa akin ng kalayaan at pagtitiwala, ay naging gabay ko. Ito ay kabaligtaran ng bulag na sakripisyo ng mga magulang ni Gabriel na nagresulta sa kanyang kayabangan at pagbagsak. Natutunan ko na ang pag-unawa at paggalang ang tanging pundasyon para mapanatili ang isang pamilya. Walang sinuman ang may karapatang ituring na natural ang pagmamahal ng magulang, tulad ng ginawa ni Gabriel. Ang pasasalamat at responsibilidad ay nagpapanatili ng kung ano ang mabuti sa atin. Pinaniniwalaan ko na ang kabutihan ay maihalaga lamang kapag nailagay sa tamang lugar, at minsan, ang matalinong paghihiganti na hindi sumisira sa iyo ay isang anyo ng paggising sa moralidad para sa mga nagkamali. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam kong ang aking kinabukasan sa landas na ito ay magiging lalong mas maganda, puno ng kapayapaan at pag-asa, malayo sa anumang bangungot ng nakaraan. Dito nagtatapos ang kwento ni Alia, sa isang landas na puno ng kapayapaan at pag-asa. Ano ang palagay ninyo sa mga desisyon ni Alia sa kanyang paglalakbay? May iba pa ba kayong gagawin kung kayo ang nasa sitwasyon niya? Ibahagi ang inyong mga kaisipan sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpaantig sa inyong puso o nagpagunita sa inyo ng isang bagay, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay na sa tingin ninyo ay madarama din ito, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ganti para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at baka, sa susunod gayon na ang magiging bida sa ating bagong kabanata. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang kwentong ito ay katang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.